SSS Console Loan. Paano nga ba mag-apply ng console loan sa SSS o yung tinatawag na Loan Penalty Condonation? Paano na rin magbayad? Pag-usapan natin in this video. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang console loan sa SSS ay yung pinagsama-samang loan or past due loan natin sa SSS kung saan meron na itong penalty. Ang kagandahan ay hindi na kailangan bayaran yung penalty. Paano gawin yon? Dapat mag-apply muna kayo sa loan condonation. So para magawa yan online, pumunta lang tayo sa website ng SSS. That's sss.gov.ph. And then mag-login tayo dito. Ilagay ang user ID at password sa SSS. Mag-login gamit yung time-based password or yung OTP na ipapadala sa phone ninyo. And then, I agree lang tayo dito. By the way, pwede nyo itong i-access gamit yung computer ninyo or cellphone ninyo. Pumunta lang sa loans and then loan penalty condonation. Kapag naman sa phone, i-click lang tong 3 lines para makita nyo na rin yung menu katulad nito. Pumunta lang sa loans and then loan penalty condonation. Kung sakaling ang makikita ninyo ay ganitong error message, ibig sabihin wala kayong past due loan or di naman kaya meron kayong past due loan pero dapat more than 3 months na ito. Pero kung ganito naman yung nakikita ninyo, walang error, walang rejection, ibig sabihin pwede na kayong mag-apply ng loan condonation. At baka malito kayo kasi akala ko ba hindi na kailangan bayaran yung penalty, pero bakit may nakikita pa rin akong penalty dito? Nilagay lang yan ng SSS para ipakita yung makokondone o yung hindi nasisingiling penalty. Makita nyo rito sa B, yung past due loan ninyo. Kung meron kayong higit sa isang past due loan, posible na 2 o kung ilan yung loan ninyo, yun yung makikita nyo rito sa listahan. Sa case ko, isa lang. Pero kung meron kayong salary loan and calamity loan, posible na makita nyo rin siya dito. Naka-breakdown lang kung magkano yung principal at interest. Yung condonable penalty, nakalagay lang din yan dito, pero hindi yan kasama sa total dito sa bandang dulo. Ibig sabihin, hindi na nga ito babayaran. At sa bandang baba, yung letter C naman, preferred term. Ito yung maganda sa condonation. Hindi nila sisingilin yung penalty at binigyan pa nila tayo ng option na bayaran siya either one-time payment or installment. Sa installment, mas magaan nga naman siya. Pero ipakita ko lang din muna sa inyo yung sa one-time payment. Meron tayong 30 days or 1 month simula nung nag-apply at simula na nang approve yung application natin para bayaran itong amount na to. Again, 30 days or 1 month, dapat mabayaran na yung total loan amount kung ang pipiliin natin ay one-time payment. At katulad na nakalagay dito, penalty-free, hindi na siningil yung nakikitang amount na penalty dito. At kapag in-apply na natin to, hindi na to pwedeng ma-cancel, ibig sabihin, tatakbo na yung 30 days. Sa installment naman, meron tayong options na 10% hanggang 90%. Depende sa gusto ninyo, halimbawa 10%, and then yung preferred term, 6 months lang yung nakikita ko kasi 5,000 lang yung natitirang loan dito. By the way, itong 5,000 na to ay yung natira lang na loan dati. Ibig sabihin, binabayaran yung iba. Yun nga lang, nabitin, may natirang 5,000. At may penalty yon na 1,500. So, kung makikita nyo rito, pinili yung 6 months. Ang monthly due niya ay nasa 779. Makikita rin dito kung kailan dapat yung unang pagbayad at kung kailan din yung last na bayaran. Ibig sabihin, tapos na yung pagbabayad nung consolidated loan. Meron din siyang interest rate na 10%. At kung may tanong kayo na yung terms ba ay 6 months lang talaga, sa case ko, 6 months lang. Pero depende sa niloloan ninyo or yung total loan amount, yung magiging term. Pakita ko lang siya very quick. Ito siya. Oops, ito pala. Kapag ang niloan ninyo or natitirang loan ninyo sa SSS ay nasa 10,000, 12 months pwede. Kapag naman nasa 54,000, 36 months pwede. Kung mas mahigit sa 72,000, 60 months or 5 years pwede. And linawin ko lang din na halimbawa ang loan ninyo ay nasa 20,000 pesos, ibig sabihin pasok siya dito sa pangatlo sa listahan. Pwede nyo piliin yung 24 months or pwede nyo rin paiksiin. Basta ang pinakasagad niya ay yung nakikita nating maximum term dito. Kapag okay na, pwede nyong i-click itong I agree to console loan, pero pwede rin kayo bumalik sa previous page, halimbawa gusto nyo siyang baguhin. Sa case ko, ginawa ko siyang one time kasi nga 5,000 lang yung natitira at ayoko na rin kasi ng karagdagang interest. That's why, ginawa ko na lang one time. Pero again, meron kayong option na gawin itong installment. Depende kung magkano yung kaya nyong bayaran. Basta matatapos nyo yung pagbayad within the term na pinili ninyo and kung magkano yung down payment na rin. So, i-click lang to. Ito
Ito yung magpapakita, i-click lang din yung confirm. At after nun, magiging check na to, click lang yung proceed. Ito yung summary. Sa akin, one-time payment. Pero again, kung installment ang pinili ninyo, dapat dalawa yung makikita nyo rito. Isang down payment at isang installment o kung ilang buwan nyo babayaran. Click ko na yung submit and then submit ulit. Automatically approved na siya. So, meron akong 30 days para bayaran ito. So, ang gagawin ko, babayaran ko na rin kaagad. At buti na lang, pwede siyang bayaran gamit ang GCash. Pwede rin naman yung ibang online banking or yung ibang wallet katulad ng Maya at marami pang iba. Piliin lang ang bills, hanapin ang SSS loans, and then i-enter dito yung PRN account number, and then iba pang information. Sa case ko, nakompleto ko na siya, meron na akong PRN account number, payer type individual, country, and then email address na rin. Sa bandang taas, andito yung amount, meron ding service fee. Itong PRN na to at account number, ito yung nakita natin kanina, loan account number at PRN. Just in case na hindi nyo siya na-save, paano nyo ito makukuha ulit? Punta lang ulit kayo sa SSS online account ninyo. Dito sa bandang baba, merong pay loans. I-click nyo tong generating PRN. Hindi na tayo mag-generate ng PRN. Instead, i-access lang natin yung dating na-generate na PRN nung nag-apply tayo. So, ito yung kailangan natin, loan account number, yung PRN or payment reference number, maging yung exact amount. So, nalagay ko na dito yung PRN, yung account number, ito yung loan account number. And then, i-review ko lang kung tama lahat ng info. Click ko na tong next. I-double check, click ko yung confirm, at okay na. Paid na siya. Pero, dapat i-double check nyo sa SSS online account niyo. Dapat wala na siya dito sa active loans. Dapat nandito na siya sa paid PRN. At ganun nga yung nangyari sa account ko. Nung nag-scroll down ako, real time, mabilis lang, nagpakita na rito yung binayaran ko. Ito yung amount. Andito yung payment reference number, loan account number, at date paid. Ibig sabihin, paid successfully na. Kapag chinek ko yung loans, loan penalty condonation, dapat wala na akong makitang past due loan. Instead, rejection reason yung makikita ko, saying na wala tayo or no past due loan accounts qualified for consolidation loan. At ganun kadali mag-apply ng consolidated loan, conso loan, or condonation loan dito sa SSS. At madali lang din magbayad online, mabilis lang mag-reflect. Just in case na wala pa kayong SSS online account or nagkakaroon ng issue, hindi nyo makita yung binayaran ninyo, kahit nag-sign out na kayo, nag-log in, and then naghintay kayo ng ilang oras o isang araw, wala pa din, pwede kayong mag-report sa SSS. Pwede pumunta sa branch or pwede rin online. Pwede nyo i-check itong mga video sa bandang baba kung paano mag-register sa SSS online account or paano mag-report online. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!